May mga pagkakataon sa buhay na iisang desisyon lang ang sapat upang tuluyang mabago ang kapalaran ng dalawang tao. Isang desisyong ginagawa sa loob lamang ng ilang segundo, ngunit ang epekto ay habang buhay. Paano kung isang ordinaryong araw sa trabaho ang naging simula ng isang kwento na hindi malilimutan sa loob ng 17 taon? Ito ang kwento ng isang veteranong bombero na nagligtas ng isang sanggol mula sa naglalagablab na apoy. At hindi niya kailanman naisip na balang araw, ang batang yon ang magbibigay sa kanya ng kapayapaang matagal niyang hinahanap. Si Mike Hughes ay isa sa mga pinaka-iginagalang na bombero sa kanilang bayan. Halos 3 dekada siyang nagsuot ng makapal na uniforme, sumuong sa naglalagablab na mga gusali at isinugal ang sariling buhay upang iligtas ang mga taong hindi niya man lamang kilala. Hindi na mabilang ang mga sunog na kanyang naapula. Hindi na rin niya matandaan kung ilang pamilya na ang kanyang natulungan. Ngunit sa kabila ng napakaraming rescue operation na kanyang pinagdaanan, may isang pangyayari na hindi kailanman nabura sa kanyang isipan. Isang rescue operation na paulit-ulit niyang napapanaginipan. Isang sanggol na hindi niya kailanman nakalimutan. Isang tahimik na umaga noon sa fire station. Nakaupo lamang si Mike sa kanilang barracks habang umiinom ng mainit na kape. Ang ilan sa kanyang mga kasamahan ay naglilinis ng kagamitan, samantalang ang iba naman ay nagkakwentuhan habang naghihintay ng susunod na emergency call. Biglang tumunog ang alarm. "Coded! Residential fire! May nasusunog na bahay sa Maple Street!" Sigaw ng dispatcher. Agad na nagkatinginan ang lahat. "Wala nang pahinga! Tara na!" Sigaw ng kanilang team leader. Mabilis na isinuot ni Mike ang kanyang helmet at protective gear. Ilang segundo lamang ang lumipas ay umaandar na ang fire truck. Kasabay ng malalakas na tunog ng sirena na gumuguhit sa katahimikan ng buong komunidad. Habang papalapit sila sa lugar, makikita na agad ang makapal na usok na umaakyat sa kalangitan. Tahimik lang si Mike habang nakatanaw sa bintana. Sanay na siya sa ganitong sitwasyon, ngunit hindi niya alam na iba pala ang magiging rescue operation na yon. Pagdating nila sa lugar, sinalubong agad sila ng nakabibinging sigawan ng mga tao. "Sunog! May tao pa yata sa loob! Diyos ko, tulungan niyo sila!" Halos kalahati ng bahay ay nilalamon na ng apoy. Ang bubong ay nagsisimula ng bumigay, habang ang makapal na usok ay patuloy na lumalabas sa bawat bintana. Ramdam na ramdam ang matinding init kahit ilang metro pa lamang ang layo nila. Sumisigaw ang kanilang team leader. "2 grupo tayo. Unang grupo, apulahin ng apoy. Pangalawang grupo, siguraduhin walang maiiwang tao sa loob." Kasama si Mike sa rescue team. Alam niyang yon ang mas mapanganib na bahagi ng operasyon. Kung mali ang kanilang desisyon, maaaring hindi na sila makalabas ng buhay. Mabilis silang lumapit sa bahay. Ngunit halos imposible nang makapasok. Bagsak na ang pangunahing pintuan. Nasusunog na rin ang likurang bahagi ng bahay. "Mike, sa gilid tayo!" Sigaw ng kanyang kasama. Agad silang gumawa ng maliit na daanan gamit ang kanilang mga kagamitan. Pagkabukas ng isang bahagi ng pader, bumungad agad sa kanila ang napakakapal na usok. Halos wala silang makita. "Mag-ingat, baka bumigay anumang oras ang kisame," paalala ng isa nilang kasamahan. Huminga ng malalim si Mike bago tuluyang pumasok. Sa loob ng bahay ay tila impyerno. Nagliliparan ang nagbabagang kahoy. Unti-unti nang natutunaw ang kisame. Ang bawat segundo ay maaaring maging huli na nila. Isa-isang sinilip ni Mike ang bawat silid. "Wala rito! Siguraduhin niyo ang kusina! Tingnan ninyo ang banyo!" Sigaw sila ng sigaw upang marinig ang isa't isa sa gitna ng ingay ng apoy. Ngunit wala silang makita. Palakas ng palakas ang apoy. Mas umiinit ang paligid. Pakiramdam ni Mike ay unti-unti nang nauubusan ng oras. Habang papalabas na sana siya ng bahay, may kung anong kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Parang may nagsasabing, "May naiwan pa." Napahinto siya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ngunit sa dami ng kanyang karanasan bilang bumbero,
Natutunan niyang minsan ay kailangang pakinggan ang sariling instinct. "Mike, lumabas na tayo!" Sigaw ng kasama niya. Ngunit hindi siya agad kumilos. May isang silid na hindi pa niya lubusang nasisilip. Mabilis siyang tumakbo patungo roon. Pagbukas niya ng pintuan, halos wala na siyang makita dahil sa kapal ng usok. Ngunit sa gitna ng naglalagablab na apoy, may isang maliit na anino na agad nakakuha ng kanyang pansin. Unti-unti siyang lumapit at doon nanlaki ang kanyang mga mata. "May bata!" Sigaw niya. Sa isang sulok ng silid ay naroon ang isang maliit na kuna. At sa loob nito, isang 9 gulang na sanggol ang nakakulot ang katawan. Halos hindi na gumagalaw habang napapalibutan ng makapal na usok. "Sandali lang! Anak, nandito na ako!" Dahan-dahang binuhat ni Mike ang sanggol at agad itong ikinubli sa kanyang makapal na fire jacket upang maprotektahan laban sa matinding init. Ngunit kasabay nun, isang malakas na paglagapak ang narinig niya. Bumigay ang isang malaking bahagi ng kisame. Nagsimulang bumagsak ang mga nagliliyab na kahoy sa paligid nila. "Mike, bilisan mo! Babagsak ng bahay!" Sigaw ng kanyang kasamahan mula sa labas. Mahigpit na niyakap ni Mike ang sanggol habang buong lakas siyang tumatakbo palabas ng nagliliyab na bahay. Bawat hakbang ay laban sa oras. Bawat segundo ay maaaring maging pagitan ng buhay at kamatayan. Paglabas niya sa pintuan, agad na sinalubong siya ng kanyang mga kasamahan. "Nakuha mo ba?" Tahimik na tumango si Mike habang iniabot ang sanggol sa naghihintay ng mga paramedic. Makalipas lamang ang ilang segundo, tuluyan ang bumagsak ang malaking bahagi ng bahay. Napaupo si Mike sa semento habang hinihingal. Kung nahuli lamang siya ng 20 segundo, maaaring pareho na silang hindi nakalabas ng buhay. Habang pinagmamasdan niyang dinadala ng mga paramedic ang sanggol sa ambulansya, napabuntong hininga siya. Hindi niya alam ang pangalan ng bata. Hindi niya alam kung lalaki ba ito o babae. Hindi niya alam kung ligtas ba itong tuluyang makaka-recover. Ang alam niya lang, nagawa niya ang kanyang tungkulin. Ngunit hindi niya alam na ang maliit na sanggol na yon ang magiging isang tanong na dadalhin niya sa kanyang puso sa loob ng 17 taon. Lumipas ang mga araw, naging mga buwan, ang mga buwan ay naging mga taon. Isa-isang dumating ang mga bagong rescue operation, bagong sunog at mga panibagong buhay na iniligtas ni Mike. Bilang isang veteranong bombero, alam niyang hindi niya maaaring dalhin ang emosyon sa bawat misyon. Kailangang matatag siya dahil sa bawat pagtunog ng sirena ay may buhay na nakasalalay sa kanyang mga kamay. Ngunit sa daan-daang insidenteng kanyang hinarap, may isang alaala ang tila tumangging maglaho. Ang imahe ng isang 9 gulang na sanggol na kanyang binuhat mula sa gitna ng apoy ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung bakit. Marahil dahil yun ang rescue operation na muntik niya nang ikinapahamak. O marahil dahil hindi niya kailanman nalaman kung ano ang nangyari sa batang yun matapos niyang maihatid sa mga paramedic. Sa tuwing naaalala niya ang maliit na sanggol na nakakulot sa loob ng kuna, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Ligtas kaya siyang lumaki? Nagkaroon kaya siya ng permanenteng pinsala dahil sa usok? Masaya kaya ang buhay niya ngayon? Minsan, habang naghahapunan sila ng kanyang asawa at mga anak, bigla na lamang siyang natitigilan. Dad, okay ka lang? Tanong ng kanyang anak. Napatingin si Mike sa kawalan bago bahagyang umiti. May naalala lang ako. Ano naman yon? Isang batang iniligtas ko nun. Nagkatinginan ang kanyang pamilya. Hindi yon ang unang beses na nabanggit ni Mike ang batang yon. Sa katunayan, halos bawat taon ay bumabalik ang usapang yon. Sigurado akong maayos na siya, Dad, nakangiting sabi ng kanyang anak. Sana nga. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi sapat ang salitang sana. Gusto niyang malaman ang katotohanan. Lumipas pa ang maraming taon. Dumating ang araw ng kanyang pagreretiro bilang bumbero. Palakpakan ang buong fire station habang tinatanggap niya ang plaque bilang pagkilala sa kanyang mahabang serbisyo.
Congratulations, Mike! Deserve mo yan! Salamat sa lahat ng taon ng pagliligtas mo ng buhay. Ngumiti si Mike habang isa-isang niyayakap ang kanyang mga dating kasamahan. Ngunit kahit tapos na ang kanyang serbisyo, hindi natapos ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Sa halip, lalo pa itong lumalim. Dahil wala na siyang abalang trabaho, mas marami na siyang oras mag-isip. At sa bawat gabing hindi siya makatulog, ang batang iniligtas niya ang laman ng kanyang isip. Madalas siyang magising bandang 2:00 o 3:00 ng madaling araw. Tahimik siyang lalabas ng silid upang hindi magising ang kanyang asawa. Mauupo siya sa sala habang hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Tititig siya sa dilim at muling babalik ang parehong tanong. Nasaan ka na kaya? Ano na kaya ang itsura mo? Alam mo kaya na muntik ka nang mawala nung sanggol ka pa? Hindi niya alam kung bakit ganon kalalim ang kanyang nararamdaman. Marami na rin naman siyang nailigtas. Ngunit kakaiba ang batang yon. Parang may hindi pa natatapos na bahagi ng kwento. Napansin yon ng kanyang pamilya. Isang umaga, nadatnan siya ng kanyang ina na tahimik na nakaupo sa balkonahe. "Anak," lumingon si Mike. Ma, "Naiisip mo na naman ba ang batang yon?" Napangiti siya ng mapait. Opo. 17 taon na ang lumipas. Bakit hindi mo pa rin siya makalimutan? Napabuntong hininga si Mike. Hindi ko rin alam. Sandaling natahimik ang dalawa. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi. Ma, gusto ko lang malaman kung naging maayos ba ang buhay niya. Kung buhay pa ba siya, kung lumaki ba siyang masaya. Napatitig ang kanyang ina sa kanya. Bilang isang ina, alam niyang hindi yon simpleng pag-uusisa. Ito ay konsensya ng isang taong minsang humawak sa pagitan ng buhay at kamatayan. Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay. "Kung yan ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan, di hanapin natin." Napatingin si Mike sa kanya. Pero saan tayo magsisimula? Biglang napangiti ang kanyang ina. "May naalala ako." Tumayo ito at nagtungo sa lumang storage room ng bahay. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik ito. May bitbit na isang malaking kahon. Ano yan? "Mga alaala mo." Aha, "Tuwing napapasama ka sa balita dahil sa mga rescue operation mo, pinuputol ko ang mga artikulo sa dyaryo." Napatawa si Mike. tinago mo lahat? "Abay, syempre, ipinagmamalaki kita, anak." Napangiti si Mike habang unti-unting binubuksan ang mga lumang kahon. Punong-puno yon ng mga lumang pahayagan, litrato at mga artikulong halos naninilaw na sa tagal. Isa-isa nilang sinimulang halongkatin ang bawat pahina. Lumipas ang halos 2 oras, wala pa rin silang makita. Hanggang sa, "Mike!" Napalingon siya sa kanyang ina. "Nakita ko yata." Agad siyang lumapit. May hawak ang kanyang ina na isang lumang dyaryo na halos kupas na ang tinta. Sa pinakatuktok nito ay isang malaking headline. "She's alive." Napahawak si Mike sa papel. Unti-unti niyang binasa ang artikulo. Habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naroon ang kwento ng sunog, naroon ang detalye ng rescue operation. At sa unang pagkakataon, matapos ang 17 taon, may nakita siyang pinakamahalagang impormasyon. Ang pangalan ng sanggol. Mahina niyang binasa ang nakasulat. "The rescued baby, Daniel Davidson." Napatigil siya. Daniel? Paulit-ulit niyang binigkas ang pangalan. Parang ngayon lamang naging totoong tao sa kanyang isip ang sanggol na matagal niyang iniisip. Hindi na lamang ito isang alaala. May pangalan na ito, may pagkakakilanlan. Napangiti ang kanyang ina. "Anak, ito na ang hinihintay mo." Tumango si Mike habang mahigpit na hawak ang lumang dyaryo. "Maalam ko na ngayon kung sino ang hahanapin." Hindi pa niya alam kung saan nakatira si Daniel. Hindi niya alam kung ano ang itsura nito. Hindi niya alam kung buhay pa ba ito. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 17 taon, may liwanag na siyang susundan. At sa gabing yon, pagbukas niya ng kanyang laptop, isang pangalan lamang ang paulit-ulit niyang tinatype sa search bar. Si Daniel Davidson. Gabing-gabi na, ngunit hindi pa rin siya umaalis sa harap ng kanyang computer. Tahimik ang buong bahay.
Tanging tunog lamang ng keyboard ang maririnig habang paulit-ulit niyang tinatay pang pangalan. Napabuntong hininga si Mike. Nako, napakarami pala. May mga Daniel Davidson mula sa iba't ibang estate. May mga estudyante, atleta, artista at maging mga batang halos kapangalan lamang ang nakita niya. Napakamot siya sa ulo. Paano ko malalaman kung sino ang tama? Kinabukasan, muling bumalik si Mike sa kanyang computer. Habang nagkakape, napansin siya ng kanyang ina. Kamusta ang paghahanap mo? Napailing siya. Napakaraming Daniel Davidson. Wag kang sumuko. Pero paano kung hindi ko na talaga siya makita? Ngumiti ang kanyang ina. Anak, 17 taon mong hinintay ang pagkakataong ito. Huwag mong hayaang matapos dahil lang sa unang pagsubok. Napangiti rin si Mike. Tama ang kanyang ina. Kung nagawa niyang sumuong sa naglalagablab na apoy noon, hindi siya dapat matalo sa simpleng paghahanap lang sa internet. Isa-isang binuksan ni Mike ang bawat Facebook profile. Sinuri niya ang mga litrato, tiningnan ang edad, tinansya kung sino ang maaaring nasa tamang gulang. Pagkatapos ay nagsimula siyang magpadala ng message. Pare-pareho lamang ang laman nito. Hello, ako si Mike Hughes. Isa akong retiradong bumbero at sa tingin ko maaaring ikaw ang sanggol na nailigtas ko mula sa sunog 17 taon nang nakalipas. Kung mali man ako, humihingi ako ng paumanhin. Pagkatapos ng unang message, nagpadala siya ng isa pa at isa pa. Hanggang sa umabot ito sa 12 ng Daniel Davidson. Habang pinipindot niyang send, tahimik niyang sinabi sa sarili. Sana isa sa inyo ang hinahanap ko. Lumipas ang ilang araw, sunod-sunod na pumasok ang notifications. Ngunit bawat pagbukas niya ng mensahe, pare-pareho lamang ang sagot. Sorry, wrong person. Hindi po ako yon. Ibang Daniel pong hinahanap ninyo. Unti-unting nawala ng pag-asa si Mike. Isang gabi, isinara niya ang laptop. Napayuko siya. Baka hanggang dito na lang talaga. Lumapit ang kanyang ina. Wala pa rin ba? Sigurado ako may dahilan kung bakit hindi pa siya nagpapakita. Napangiti si Mike kahit mabigat ang dibdib. Sana nga. Lumipas pa ang ilang araw. Habang nagdidilig siya ng mga halaman sa kanilang bakuran, tumunog ang kanyang cellphone. Isang bagong notification sa Facebook. Message yun. Hindi niya agad pinansin. Akala niya isa na naman na maling Daniel. Ngunit nang makita niyang pangalan, napahinto siya. Mabilis niyang binuksan ang message. Nakasulat doon, Hello, medyo nalilito po ako sa message ninyo. Ayon sa mga magulang ko, nasunugan daw kami nung sanggol pa ako. Maaari po ba ninyong ipaliwanag? Nanlaki ang mga mata ni Mike. Halos manginig ang kanyang mga kamay. Ma! Tumakbo siya papasok ng bahay. Ma, may sumagot. Agad na lumapit ang kanyang ina. Ano ang sabi? Sa tingin ko siya na. Samantala sa kabilang panig, lalong nalito si Daniel. 17 taong gulang na siya noon. Isa siyang masayahing dalagita, abala sa pag-aaral at pagsasanay bilang atleta. Wala siyang malinaw na alaala tungkol sa sunog. 9 na buwan pa lamang siya nang mangyari yon. Habang hawak niya ang cellphone ay lumapit siya sa kanyang mga magulang. Ma'am? Yes, sweetheart. May nag-message sa akin. May isang lalaki raw na nagngangalang Mike Hughes. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ama. Mike Hughes? Opo, ang sabi niya, huminga ng malalim si Daniel bago binasa ang message. Sa tingin ko ako ang bumbero nagligtas sa'yo nung sanggol ka pa. Natahimik ang buong sala. Nagkatinginan ang kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang segundo ay dahan-dahang umupo ang kanyang ina. Hindi kaya mahina siyang tumango. Posible! Ipinaliwanag ng kanyang mga magulang ang buong pangyayari. Kung paano sila nawalan ng bahay. Kung paano halos mawalan ng buhay ang kanilang anak. Kung paano isang bumbero ang sumuong sa apoy upang iligtas siya. Tahimik lamang na nakikinig si Daniel. Unti-unti siyang napaluha. Hindi niyo sinabi sa akin na ganun pala kalala? Mahinang ngumiti ang kanyang ina. Ayaw naming lumaki kang dala ang takot. Sapat nang malaman mong may taong nagligtas sa'yo. Napatingin muli si Daniel sa cellphone. Kung siya nga talaga yon, gusto ko siyang makilala. Ngunit bago yon, kailangan muna nilang matiyak. Nagpadala si Daniel ng isa pang message. Kung kayo nga po ang bumberong nagligtas sa akin, may isang tanong po ako.
Nang mabasa yun ni Mike ay napakagat siya sa labi. Ilang segundo ang lumipas, dumating ang kasunod na mensahe. Ano po ang ginagawa ng mama ko nung nangyari ang sunog? Napatingin si Mike sa kisame. Hindi man lang siya nag-isip. Parang kahapon lamang nangyari ang lahat. Agad siyang nag-reply. Nasa trabaho ang mama mo nun. Ang daddy mo ang nasa bahay nang mangyari ang sunog. Pagkapindot niya ng send, tumigil ang oras para kay Mike. Makalipas ang ilang minuto, may bagong message. Tama po kayo. Kasunod nito ay isa pang mensahe. Kayo nga po ang bumberong nagligtas sa buhay ko. Hindi na napigilan ni Mike ang kanyang emosyon. Napaupo siya sa sofa. Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. 17 taon niyang inisip kung ano ang nangyari sa batang yon. At ngayon, nasa kabilang dulo na siya ng kanilang pag-uusap. Lumapit ang kanyang ina. Anak, inabot niya lamang ang cellphone. Pagkabasa ng kanyang ina sa mensahe ay napaluha rin ito. Salamat sa Diyos. Samantala, sa kabilang bahay, hindi rin mapigilan ni Daniel ang pagluha. Hindi niya akalain na ang lalaking minsang sumuong sa apoy para iligtas siya ay hinanap pa siya matapos ang napakahabang panahon. Hindi lamang pala siya nailigtas noon. Hindi rin pala siya kailanman nakalimutan. At mula sa simpleng mensaheng yon, unti-unting nabuo ang isang pagkakaibigang hindi inaasahan ng sinuman. Mula nang makumpirma ni na Mike at Daniel na sila nga ang matagal nang hinahanap ng isa't isa, halos hindi na naputol ang kanilang komunikasyon. Bagamat hindi pa sila nagkikita ng personal, tila ba matagal na silang magkakilala. Araw-araw silang nagkukumustahan sa pamamagitan ng mensahe. Unti-unting nabawasan ang bigat na matagal nang pasan ni Mike. Habang si Daniel naman ay lalo pang humanga sa lalaking minsang nagsugal ng sariling buhay upang iligtas ang isang sanggol na hindi niya kilala. Isang gabi ay nag-message si Daniel. Hi, Mike, katatapos lang ng training ko. Napangiti si Mike habang binabasa ang message. Training na naman. Mukhang seryoso ka talaga sa sports. Opo, track and field po. Pangarap kong makapag-aral sa magandang universidad. Napailing si Mike habang nakangiti. Napakabilis talaga ng panahon. Bulong niya sa sarili. Naalala niya ang maliit na sanggol na halos hindi na humihinga sa loob ng nasusunog na silid. Ngayon ay isa na pala itong malusog, masayahin at punong-puno ng pangarap na dalaga. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, mas marami silang nalalaman tungkol sa isa't isa. Ikinuwento ni Mike ang ilan sa kanyang mga karanasan bilang bombero. Marami na akong nailigtas noon, sabi niya sa isang video call. Pero bakit ako ang hindi niyo nakalimutan? Tanong ni Daniel. Sandaling natahimik si Mike. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Pero sa tuwing naalala kita, lagi kong naiisip kung naging maayos ba ang buhay mo. Kung nakangiti ka ba, kung lumaki ka bang malusog, at kung natupad ba ang mga pangarap na muntik ng maagaw ng apoy. Napalunok si Daniel. Mike, Ano yun? may gusto sana akong sabihin. Sige lang. Malapit na po akong graduate. Talaga? Opo. Congratulations! Napangiti si Mike na parang isang ama na proud sa anak. Salamat po. Sigurado akong proud na proud ang mga magulang mo. Tahimik na tumango si Daniel. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang hindi kailanman inaasahan ni Mike. At gusto kong maging bahagi rin po kayo ng araw na yon. Hindi agad na unawaan ni Mike ang ibig niyang sabihin. Ngunit bago pa siya makapagtanong, ngumiti lang si Daniel. Hintayin mo na lang po. Lumipas ang ilang linggo. Isang umaga, habang nagdidilig ng mga halaman si Mike sa kanilang bakuran, dumating ang kartero. Good morning! Good morning! May sulat po kayo! Napakunot noo si Mike. Sulat? Sa panahon ng email at social media, bihira na siyang makatanggap ng sulat. Tinanggap niya ang isang malaking sobre na kulay ube at itim. Wala itong pamilyar na pangalan sa labas. Dahil kaya ito sa insurance? Pabiro niyang sabi. Natawa ang kanyang ina. Buksan mo muna. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. May nahulog na isang litrato. Pinulot niya yon. Isang dalagang nakasuot ng graduation attire ang nasa larawan. Ang ganda naman ng batang ito, sabi ng kanyang ina. Napakunot noo si Mike. Parang pamilyar. Kasunod ng litrato ay isang maayos na nakatiklop na liham. Habang binabasa niya ang unang linya, biglang nanlabo ang kanyang paningin. Dear Mike, napatigil siya. Boses ni Daniel ang tila naririnig niya habang binabasa ang bawat salita.
Hindi ko alam kung sapat ba ang salitang salamat para masuklian ang ginawa ninyo para sa akin. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko sana mararanasan ang pagkabata, pag-aaral, mga pangarap at ang buhay na meron ako ngayon. Unti-unting nanginig ang kanyang mga kamay. Patuloy siyang nagbasa. Kaya sana po ay samahan niyo ako sa isa sa pinakamahalagang araw ng buhay ko. Inaanyayahan ko po kayong dumalo sa aking graduation. Napahawak si Mike sa bibig. Hindi na niya napigilan ang pag-agos ng mga luha. Hindi niya inaasahan na ang batang minsang kanyang binuhat mula sa apoy ay mag-aanyaya sa kanya upang saksihan ang pagtatapos nito sa pag-aaral. Lumapit ang kanyang ina. Ano ang nakasulat? Hindi agad nakasagot si Mike. Inabot na lamang niya ang liham. Tahimik itong binasa ng kanyang ina. Makalipas ang ilang segundo, napaluha rin ito. Anak, tingnan mo ang bunga ng kabutihang ginawa mo. Hindi lang buhay ang nailigtas mo, kinabukasan din. Napayuko si Mike. Sa loob ng maraming taon, inisip niyang baka nakalimutan na siya ng batang yon, ngunit kabaliktaran pala ang nangyari. Hindi lamang siya naalala, itinuring pa siyang mahalagang bahagi ng tagumpay ni Daniel. Nang gabing yon, hindi makatulog si Mike. Paulit-ulit niyang binabasa ang liham. Paulit-ulit din niyang tinitingnan ang letrato. Napangiti siya habang marahang hinahaplos ang larawan. Ang liit mo lang nun. Ngayon graduate ka na. Maya-maya'y tumunog ang kanyang cellphone. Si Daniel ang tumatawag. Hello, Mike? Hello? Nabasa niyo na po ba? Napangiti siya habang pinupunasan ng luha. Nabasa ko. Natawa si Daniel. Pupunta po ba kayo? Sandaling natahimik si Mike. Pagkatapos ay taos-puso niyang sinabi. Hindi ko palalampasin ang araw na yon. Hindi matapos ang 17 taong paghihintay. Makikita rin kita sa wakas. Napangiti si Daniel. Aabangan ko po kayo. Pagkababa ng tawag, napatingin si Mike sa graduation invitation. Dumating ang pinakahihintay na araw. Maagang nagising si Mike. Hindi na niya kinailangang magtakda ng alarm dahil halos hindi rin siya nakatulog sa sobrang excited. Matagal niyang pinag-isipan kung ano ang isusuot. Hindi ito basta ordinaryong graduation. Para sa kanya, ito ang pagtatapos ng isang kabanatang nagsimula sa loob ng isang nasusunog na bahay. 17 taon na ang nakalipas. Tahimik siyang tumayo sa harap ng salamin habang inaayos ang kanyang Amerikana. Lumapit ang kanyang ina at inayos ang kuwelyo nito. Naalala mo pa ba ang araw na iniligtas mo siya? Tanong nito. Napangiti si Mike. Parang kahapon lang. Pero ngayon, makikita mo na ang bunga ng katapangan mo. Dugtong pa ng kanyang ina. Mahigpit niya itong niyakap. Salamat ma. Kung hindi mo itinago ang mga lumang dyaryo, malamang hindi ko na siya natagpuan. Ngumiti naman ito. Hindi ako ang dapat mong pasalamatan. Ang kabutihang ginawa mo ang nagbalik sa kanya sa buhay mo. Pagdating ni Mike sa graduation venue, napansin niyang puno na ng mga magulang, kamag-anak at mga estudyanteng suot ang kanilang toga. Masaya ang lahat, abala sa pagkuha ng litrato at pagbati sa isa't isa. Ngunit si Mike isa lang ang hinahanap ng kanyang mga mata. Maya-maya'y nagsimula na ang seremonya. Isa-isang tinawag ang pangalan ng mga nagsipagtapos hanggang sa dumating ang sandaling matagal na niyang hinihintay. Daniel Davidson! Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong bulwagan. Tumayo si Daniel, nakasuot ng toga at may matamis na ngiti sa mga labi. Habang naglalakad siya papunta sa entablado upang tanggapin ang kanyang diploma, hindi mapigilang mapaluha ni Mike. Mahina niyang ibinulong sa sarili. Salamat sa Diyos! Talagang naging maayos ang buhay niya. Pagkatapos ng seremonya, nagsimulang magsilabasan ang mga nagsipagtapos kasama ang kanilang mga pamilya. Abala ang lahat sa pagkuha ng litrato. Biglang may isang boses ang tumawag. Mike! Napalingon siya. At sa unang pagkakataon, matapos ang 17 taon, nakita niya si Daniel ng personal. Nakatayo ito sa harapan niya habang hawak ang diploma. Pareho silang natigilan. Parang huminto ang oras. Dahan-dahang lumapit si Daniel. Habang papalapit siya, unti-unti ring napuno ng luha ang kanyang mga mata. Pagharap niya kay Mike ay wala ni isa sa kanila ang agad nakapagsalita. Sa halip ay mahigpit siyang yumakap sa lalaking minsang sumuong sa apoy upang iligtas ang kanyang buhay. Napaiyak si Mike at ganoon din si Daniel. Hindi yun luha ng lungkot, kundi luha na puno ng pasasalamat.
Maraming salamat po. Umiling naman si Mike. Huwag mo akong pasalamatan. Tungkulin ko ang ginawa ko. Ngumiti si Daniel. Hindi po, kung hindi kayo sumugal sa araw na yon, hindi ko mararanasan ang lahat ng to. Hindi ko makikilala ang mga kaibigan ko. Hindi ako makapag-aral. Hindi ako makakapangarap. At hindi rin ako makakatayo rito ngayon. Tahimik na yumuko si Mike. Hindi niya inasahan na ganun kalalim ang epekto ng isang rescue operation na para sa kanya noon ay isa lamang sa maraming misyon. Lumapit din ang mga magulang ni Daniel. Mahigpit nilang kinamayan si Mike. Matagal na po naming gustong gawin ito. Salamat sa pagligtas sa aming anak. Napangiti si Mike. Napakasarap na makita siyang malusog at masaya. Sa totoo lang, maraming gabi akong hindi nakatulog dahil iniisip ko kung ano na ang nangyari sa kanya. Nagulat ang pamilya ni Daniel. Talaga ho? Tumango si Mike. Oo. Pagkatapos ng rescue ay tuluyan na siyang nawala sa buhay ko. Akala ko hindi na siya nabuhay. Pero hindi pala. Ngayon pakiramdam ko nabunutan na ako ng napakalaking tinik sa dibdib. Habang kumukuha sila ng mga litrato, napansin ni Daniel ang luha sa mga mata ni Mike. Ngumiti siya. Happy tears? Tumawa si Mike habang pinupunasan ang kanyang pisngi. Oo, at hindi ko maipaliwanag. Pero ito ang isa sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Saglit silang natahimik. Pagkatapos ay sinabi ni Mike ang isang bagay na tumatak sa puso ng lahat ng naroon. Sa buong karera ko bilang bumbero, 3 tao ang personal kong nabuhat palabas ng naglalagablab na bahay. At lagi kong sinasabi, 3 times is a charm. Tingnan mo ang sarili mo ngayon, nakatapos ka na ng pag-aaral, malusog ka at masaya. Para sa akin, yan ang pinakamagandang gantimpalang maaari kong matanggap. Mula noon, nanatiling magkaibigan sina Mike at Daniel. Minsan-minsan ay nagkukumustahan sila. Hindi natin palaging malalaman ang naging bunga ng kabutihang ginagawa natin. Minsan ang isang simpleng sakripisyo o isang matapang na desisyon ay maaaring magbigay ng pangalawang pagkakataon sa buhay ng isang tao. At paglipas ng maraming taon, maaaring bumalik ang kabutihang yon sa paraang hindi natin inaasahan. Tulad ni Mike, ang tunay na bayani ay hindi naghihintay ng kapalit. Ngunit kapag ang kabutihan ay ginawa ng buong puso, ito'y nagiiwan ng bakas na hindi kailanman nabubura at maaaring magtagal habang buhay. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.